Hello, good morning. So, hulaan niyo po kung nasaan ako ngayon. Nandito po tayo ngayon sa BIFAR. Ayan po, DA BIFAR Muñoz. So, malapit lang po dito yun. 1.5 hour. Ito ko yung kanilang Fisheries Biotechnology. Ayan. So, bakit tayo nandito? Nandito po tayo para humingi ng suporta sa government or sa BIFAR. Kung ano po yung pwede nilang maitulong sa atin. And ang pinaka agenda natin is kung paano ma-accredit ng BIFAR yung ating hatchery. So, yan, magsisimula. Mayroon daw po sila ditong pa-seminar. So, bago tayo mag-attend, ayan, pinakapunta muna tayo sa outdoor hatchery. So, ito yung outdoor hatchery nila. Ayan, di ko lang alam kung ano yung mga nakalagay dito. Ay, ayun, no, iba-ibang isda. Ayan. So mamaya i-discuss nila yan. Nagkakaroon daw kami na 1 oras na seminar. Hindi ko alam kung may kasabay ako, tiga Kabanatuan daw eh. So kahit konti lang po yung magpunta dito, pwede yata mag-seminar. Tuwing Wednesday. Wednesday po ngayon. Umalis po ako sa bahay 7:30. Nakarating ako dito mga alas 9 na. So samahan, ay, may daan ba dito? Wala yata. Ayun, may daan doon. Hello po, good morning po. Pa-vlog po ako eh. Yan dito. So, umiikot tayo dito, hindi pa tayo humihingi ng permiso eh. No? Pero, documentation naman to. May ito po yung kanilang seminar room. Pool. Ah, wala pang tao. Ayan po. Parang ako lang yata dito. Or yung may kasama po tayo iba. So ito yung natutunan natin sa dagupan, kaso ito yata ay tilapia. Tapos meron din silang concepts of circles of life. Ayan. So mga circular pond. BIFAR aquaculture facilities. Ayan pala oh. Meron po sa Cordillera, Ilocos, Region 3, Region 4. Marami po palang office ang BIFAR. So kung gusto nyo pong humingi ng tulong ay ayan, marami naman. Maraming office dito sa buong Pilipinas. Tilapia Broodstock Management. So hintayin natin kung anong oras magsisimula. Bibidyo ko po. Si Sir is si Charlie Bukod. Yes po. San Antonio. San Antonio po. So, ang pinilapan nito gusto mong ipa-assist type of operation, hatchery and ground production of? Actually, parang review na lang. Nakapag-training na rin po kami dun sa inya. More on production ng hatchery po sa ngayon. Tilapia. Hito po. Hito. So, may existing fish pond ka na? Meron na po. Opo. Existing na rin yung hatchery o sa ngayon po, kasi po, nung natapos po yung training po namin, nag-i-start na po kami ngayon, nakakatatlong hatch na po kami. Training siya sa Dagupan po. Sa Pinlong, ano? Opo. Kay Sir Wesley pa? Kay Sir Jojo na po. Nung panahon po ng KSF, hinto po muna namin pansamantala yung pag-aalaga ng broccoli. At hanggang sa hindi na po namin nakaka at naging bakante na po yung aming mga kulungan. At kami po ay nagpapasalamat sa BIFAR dahil nakagawa po kami ng idea na yung po palang kulungan ng baboy ay pwede po palang gamitin na kulungan ng dito. At naturuan din po sila kami sa pamamaraan na kung paano magpakain at mag-alaga para madaling lumakian dito. At salamat din po dahil naging parte kami ng proyekto na SICA o FIPA at
lamang pang aquacultura. At ito po yung simpleng proyektong pangkabuhayan sa kanang programa po natin, di ba? Sa pag-aalaga po ng hito, ay nakita po namin na mas maganda po pala ang kita sa hito ay sa pag-aalaga po ng baboy. Kasi po, na-experience ko po yung 20 years na pag-aalaga po ng baboy at yung huli ko nga pong pag-aalaga bago magkaroon ng ASF ay naging 3 piraso po yan ng baboy at kumukonsumo po siya ng 3 bulto ng fish sa isang linggo at kailangan po natin laan ng halagang mahigit na 3,000 sa isang linggo. Naisipan nga po namin, dahil sinabi nga po ng BIFAR na pwede yung ukulungan ng baboy, naisipan po namin maglagay ng dito. Doon po namin nalaman na sa ikutol po ng 3 buwan, ay kukonsumo lang po pala yung dito ng 5 bulto na nagkakahalaga namin po ng 4,750. Sa loob po ng 3 buwan, ay nag-harvest po kami ng dito. At ito po yung maganda, hindi po siya mahirap at ibenta. Dahil po, online na po ngayon, at marami po ang nagpapareserve. At doon po sa una namin bentahan, ay nakabenta po kami ng 12,500. Yun po, maganda po ang hito, kaya yun ang po ang aming negosyo ngayon. Sa ngayon po, ay nakikita po namin ay ikapapagawa po ulit namin ng kulungan at ito nga po, impisahan na po namin at hindi na po kulungan ng baboy, kulungan na po ng hito. Salamat po sa BIFAR. Yes po. Marami po, okay lang po ba? Ayan. Sir, ma'am, yung unang tanong ko po, yung, di ba, pagka nagpa-hatch po, 20 days daw bago i-benta sa merkado. So, ano po ba yung talagang kunyari, malapit lang po yung pond. Nandito lang po yung hatchery namin, nandito lang yung earth pond. Ang ginagawa po karaniwan ng mga sa market, sabi sa akin, 7 days, 5 days, pwede mo nang ilipat para mas marami daw ang mabuhay. Sabi naman sa akin sa Dagupan, 14 days. Sabi naman ng iba, 7 days. Ano po ba talaga ang tamang edad para, or sabihin na natin, mas marami po yung mabuhay talaga? Kasi sa na-experience po namin, ngayon, 14 days po yung kinuha namin. Ang naging problema nga lang, siguro hindi kami nag-sizing. Medyo marami ding naging mortality. Ganun. Nabawas pala. Sir, kasi dito po sa center, ay yung pinakita ko sa video, Opo. is yung sa takwe. Yung sa hatchery po. Yes po. So, 20 to 22 days sa takwe. So, you have to provide yung food, aeration, all the necessary requirements para mabuhay siya doon for 20 to 22 days. Ang observation na survival rate around medyo mas mababa po compared sa pond. So, pag sa pond naman po tayo, so kunwari nagpaanak po tayo, after 5 days na nag-beer po tayo, pwede na po natin ibaba sa pond. Sa pond, opo. So, after 15 days, doon pala po kami na Sa sizing. sa sizing at the same time, pwede na po siyang ibenta sa pond. Ibig sabihin, mas maganda po 5 days after na mapanganak, mas marami po yung nabubuhay talaga. Yes po. Okay. Pero mas maganda rin po na madami po kayong ibababa Oo. since uncontrolled po yung area po dito. Opo. Tsaka napansin ko rin, syempre, kapag doon po sa concrete, mas malaki magagastos mo sa tubipex, di ba? Yes. So, mas mainam po yung 5 days lang talaga, ano? Opo, yan. Thank you po, na-clarify yan. Kasi, at tinesting namin 14 days, yun nga, ang gastos sa tubipex, naka-6 na set kami. So, doon pa lang, 6,000 na. Ay, so nagpapaanak po kayo ng... Opo, nakakatatlong try pa lang naman kami. So kaya nga, ayan, nagdadagdag po tayo ng training para mas na-verify po yung mga learnings na natututunan natin sa business na yan. Kasi papalaki po yung ginagawa po namin eh. So, during that timing po pala, sir, kailangan well-prepared po yung pond po ninyo. Opo, na-prepare naman po. Fertilize na line, and Opo. at the same time, na-allow nyo na po na Maglablab, mga phytoplanktons. Yes po. Tapos, ano ba? Doon po sa sorting, kasi po, di ba, ilang doon sa concrete. So, kung 5 days ako naghiwalay, hindi na ako magsa-sorting. Tama po, ano? Yes. So, Diretso po ba? diretso pan na, yun. Doon sa, ano po ba yung
Sinulat ko po yung mga tanong ko. Okay lang. Doon po sa sorting, doon sa grow out, hindi po nasabi doon sa video, ang advisable po na sorting, ilan po ba kada kada buwan? So, Sa grow out po. pag yung nakuha niyo pong fingerlings is less than 3 inches, magsa-sorting po kayo ng at least 4 times. 4 times or since every 15 days po kasi yung sorting pag sa pan. Opo, every 15 days. So, hanggang sa ma-reach na yung 5 inches, pwede na po kayo mag-start at mag-stop ng sorting. So, usually, around 2 months po yun, nagsasort po kayo. So, ibig sabihin talagang pagka nag 5 inches yung fingerlings na hito, hindi na po talaga tayo mag-sizing? Pwede naman po mag-sizing po para talagang higher yung survival rate. Pero, yung sa 5 inches po kasi parang considered safe na po kasi. Safe na. Mataas na yung survivability nila. Opo. So, mas maganda po talaga kasi ako nagbebenta na rin akong fingerlings. Mas maganda talaga 5 inches to 6 inches yung mga minamarket namin. Yes. Para high survivability na rin. Para mas maging masaya yung kliyente. Ano po? Yes. Yun nga lang. Mas konti yung... Yun nga din pala napansin ko. 3 inches. Kunyari, nagsasizing po kami 3 inches. Nagsasizing kami ng 2 inches. Pagka po, after 14 days, magsasizing kami, di syempre, mga 5 inches na. Pagka yung nung bilang namin ng 3 inches, sabihin natin 10,000, 15,000. Nung mag-harvest na kami ng 5 inches, 5,000 na lang yung pambenta namin. And then, naubos na. Ano ba ang magandang gawin po doon? Kasi 2 weeks lang din po yung nagiging ko namin. Sa pan po, sir? Opo, sa earth pan na. Kasi nagpi-fingerlings production kami. 3 inches, nagbilang kami, then nilipat namin sa pan kasi nag-sizing eh. Ang bilang namin 10,000. Pagka harvest na namin, bebenta na namin sa market, bakit nagti-3,000 na lang, 5,000? Nauubos na, sabi ko. Kaya sa bahay. Oo nga po, nagpapa-order kami ng 20,000 eh. Nung pala, 5,000 na lang yun nandun sa Meron po na mas madami rin pong rearing funds po para ma-ensure po natin yung mas mataas po na recovery. Paano po? Mas madami po tayong sorry po. Nag-stop po kayo sa isang pan. Opo. Tagdagan nyo na lang po yung pan mo. Kasi, very mahirap din po. Yung uncontrolled po kasi talaga yung sa Environment. pan. Opo. And at the same time, advice din po pala namin, sir, na yung maglagay po ng shelter sa surrounding area. Sa may gilid-gilid po. Naglalagay kami mga saging eh. Opo, mga Pwede ganon. rin po yun. Pwede rin po yung So, ibig sabihin, hindi po may iwasan talaga yung pagbawas niya. Ang gawin na lang namin, damihan yung ilalagay namin. And, ano ba tawag dito? Dagdagan yung pan, na sanabi mo nga. Kasi dalawa lang talaga butas namin ngayon. Ngayon pala kami nagpapadagdag eh. Hindi ko inaasahan na kailangan pala maraming butas na earth pan. Ang ginawa kasi namin, 800 square meters. So, medyo mahaba. So, yun nga, magpapahukay pa uli kami. Then, ano pa po ba? Doon po sa sa breeders po natin, may available po ba ditong binebenta na breeders sa BIFAR? breeder quality po, pero hindi po breeder size. Breeder quality. Yes. Tama po kasi 1 year naman po ang breeders natin, di ba? Yes. So, breeder... Yung lines po kasi namin dito, yung mga isda po namin is galing po sa Thailand. Opo. So, hindi po siya yung dito na inbred po yung Yun nga eh. Ibig sabihin yung mga pinabenta sa merkado is halos nag-i-inbred na. Inbreeding na. So, pagka po naging accredit kami ng BIFAR, pwede po kami maka-purchase ng breeder dito ba? Or... actually, sir, wala pang accreditation ngayon. So, pwede po kayong mag-purchase. I-request nyo na lang. kahit na hindi accredited? Yes. Okay. So, magkano? Accreditation sa dito. Magkano po ang Ang for dispersal po namin is 1 inch. hindi yung breeder size, hindi yung breeder. So, hindi kayo nag-out ng breeder. Sabi kasi sa akin, Breeder quality lang po siya. breeder quality fingerlings. Ay, fry, ganon. Thailand po yung strain nila. So, ibig sabihin, meron po kayo dito breeder ng Thailand strain. Tapos yung fry ang binibenta, magkano po yun? Piso po. Piso isang piraso. 1 inch. Okay. Kala ko kasi nung kinausap ko last week, sabi nagbebenta daw kayo dito ng breeder eh. Nagulat nga din ako eh. Breeder quality lang. Breeder quality fingerlings, ano po.
Tapos doon yun nga, yung BFAR accreditation po ba, saan nakukuha ano requirements gano or guidelines? For catfish mo? Opo, sa hatchery. Kung sponsor, Hatchery. wala pa akong accreditation na dito. But si Sir Nelson, kasi galing po akong Pangasinan, BFAR accredited daw siya, yung planta niya doon. Baka sa tilapia mo. Hindi po, hito din. Binisita nga ni Ma'am Beth yun eh. Nakita ko sa picture niya. Harvest po yun, sir. Meron pa nga silang processing plant eh. Yung sa processing plant po siya. Kasi sa pagkakaalam ko, wala pa pong accreditation na hatchery or ito. Parang pinag-uusap-usapan pa lang po. Baka yung sa may before accredited po siya sa may post-start. Sa processing plant. Okay. Sabi kasi, ang lakas ng loob niya eh. Sabi, kami lang before accredited na catfish eka. Kasi nagpunta rin ako doon, nag-training din ako. Medyo mahal nga eh. 3.5 eh. Ano pa ba? Doon sa natin, feed mixing po natin, meron na ba tayong guidelines doon sa mga, kunyari, di ba, marami po nagkuka ng paghahalo ng feeds. Feed kasi mahal sa merkado eh, 1,000 ng 25 kilos. Meron po ba tayong alternative feeds na pwede paghalo-haluin? Kasi hindi po ako naabot sa training nung bilyar eh. Meron silang tinuro eh. Yung Feed formulation. ayun, feed formulation. Para makamura tayo sa feeds, gano'n. Meron naman po, i-request po natin kay Ma'am Beth. Hindi lang po ako fan, pero pwede naman po mag-feed formulate sa dito. Opo. Speaker nga lang. Sige. Opo, tatanungan na lang din po kay Ma'am Beth. Tapos yung po ba, yung EM1, di ba meron po tayong activated microorganism, meron po lumalabas ng mga probiotics. Ano po ba yung mga indication or nakakatulong ba talaga yung mga probiotics na yun sa pag-aalaga ng aquaculture or hito in particular? Probiotics po. Opo. Kasi ang dami nagbebenta ngayon eh, yung mga, di ba, ewan ko kung nababalitaan mo yung orobiotics, yung ganyan, mahal-mahal eh. Hindi ko alam kung nakakatulong, ganon. Kasi, di ba, yung mga bioflak, yun po yung mga ginagamit nila. Regarding po dun, sir, hindi kasi kami gumagamit din ng probiotics, sir. Hindi kayo gumagamit ng probiotics. Opo. One lang po dun is, sa hito po kasi pag in terms of bioflak, hindi po niya kailangan. Hindi kailangan. Malaki siya. So, ayun, yun lang po masyadong. Ibig sabihin, dagdag expenses lang. Yes po, dagdag Opo. expense lang po talaga. So, ibig sabihin, kumbaga, kung magagamit ka ng probiotics, hindi talaga nakaka-benefit. Hindi siya beneficial. Yung regarding sa probiotics, medyo hindi ko lang po sure. May idea ko kayo sa may probiotics po sa hito? Probiotic. Opo, kasi po, syempre, ang market natin ngayon ay puro probiotics. Saka bioflak. Bioflak, opo. Sorry to say. Opo. Wala kaming idea kasi hindi namin ginagawa dito. Hindi pa po. Sa brand. Yun nga din yung sagot sa akin ni Sir Jojo. Nag-experiment pa rin daw siya tungkol doon. So, yung iba, yung tingin-tingin na lang sa YouTube. Kaya nga po. Sorry, hindi namin ginagawa. Opo, okay lang po. At least nabe-verify po natin. Production kami. Opo. Saka yung pagtuturo ng pagpapalaki. Opo. Merong nag-testing dito ng probiotics. Hindi. Opo. Tsaka po, ano po ba? Marami pong tanong, ma'am. Ma'am, yung nakita ko kasi yung production ng wine na sustainable ba siya? Kasi ang lakas kumain ng hito, di ba? Ano ang fingerling? Sustainable ba siya? Kasi kung mag-aalaga ako ng 3 bed, ano tawag doon? 3 concrete, di ba? Magkukuha ako mag-hatch ako. Ang lakas kumain eh. Yung 10 supot ng Tubipex, halos 2 araw lang. Yung wine na parang ang konti lang kako. Ibig sabihin, magkakaroon ako ng maraming production ng wine na, ganun ba? Or mabilis naman siyang dumami? Mabilis lang naman po siya dumami. Masarap pag sa pots po. Actually, natural lang po siya na nasa pot. Yung wine na. Actually, dito, aside from yung galing po dito sa may indoor indoor propagation po ng moina, kumukuha din po kami sa mga ponds. And compare namin po noon, maganda rin naman po yung sa moina.
Kunyari, mga... Biflex din po kami dati. Ngayon, And hindi na? Hindi na po. Oh. Buhay na po talaga. For commercial use din siya. Yes po, pwede naman po. Pwede rin. Ano. Pag nasa fish pond. Yes po. Opo. Kasi ang mahal po ng Tubiflex eh. 2 araw na, ubos na agad yung 1,000. Bulacan pa po, ang rider eh, 1,500. Kaya maganda din po yung sa may pan. Opo, kaya ngayon ko lang nakita yung buhay na ang tinuro po kasi sa amin doon yung Artemia ay medyo mahirap pong mas mahal din po. Kaya ang pinili ko... May salt water ka. Opo, ganun nga. Kaya ang yan, mas nakon ko yung buhay na mapag-aralan po. Sir, yung kailangan nag-start maghito? Actually, nag-start po kami, maraming challenges. Nag-start po kami sa maliit. Maraming challenges po, 1 year pa lang. Nagsimula po kami sa tarpaulin na maliit pa lang. Sumunod, nag-concrete pan po kami. Eh, mahal po pala sa concrete. Nag-ship po ako sa tarpaulin na bilog. Ngayon po, meron po kami 4 na bilog doon. So, yun po yung nag-grow out kami. 12 feet diameter po. Hindi, yung area ng yung hatchery. Doon naman po sa, yun. Out ka rin. Opo, yun, dun sa tarpaulin po. Tapos ngayon, yung sinimulan po namin, yung hatchery, halos mag 2 to 3 months lang po yata kami ngayon. Ngayon, meron na po kaming 7 beds. Yung 3 beds po, yun po yung napaitlogan namin ng 3 beses na. So, ilan? Ngayon, nagdagdag kami ng another 4. Yung grow out, yung total. 2 hectares po yung gagawin naming hatchery. Nakabuot po kasi yung may tarapal eh. Hindi, pero yung existing na ngayon, nag-grow out. Grow out po, 3, yung pan po, yung, yung container po. Kasi fingerlings production po yung 2 hectares eh. Yun po yung papahukay namin ng dagdag. Thank you po. So ayan, magi-start na po ang ating ocular dito sa BFAR. So medyo marami po tayong natutunan ngayon na nasagot dun sa mga tanong natin. Ang dami po natin tanong, masyado po tayong mabusisi. Ako na ilagay isang mic ko. Mamaya makikita ko yan. So ayan, ito po yung outdoor hatchery nila. Outdoor hatchery. Then FSPS. So, nag-iikot po tayo ngayon dito sa mga hatchery, sa mga pond ng BFAR. Humihingi din po tayo ng support sa ating government, sa kanila, para ma-visit yung pond natin. So, wait nyo po yun or abangan natin next week. Sabi, pupunta daw po sila next week para ma-evaluate po yung ating location. Well, meron silang automation. So, may kasama po tayo, tiga Talavera naman. Ang dami dun. Ha? Dito lang po ang... Hito, sila po sa... Hindi ko po alam kung ano yung alagaan nila. Ako po, hito. Dito po. Sila po yata tilapia. Hindi ko po alam. Ask nyo na lang din po. Ano po ba yun? Magkasama po yung hatchery nyo ng hito tsaka tilapia? Hindi po. Ito po yung maliit na ano. Tapos doon po yung tilapia, sir. Sa tilapia. Okay lang po mag-video ako, sir. Opo, sir. Yan. At Po, yan. pa. Dito naman po yung... Ay, dito freshwater prawn. Ayun po ba yung ulang? Opo, sir. Gusto ko rin matutunan yun eh, pero pagkatapos na ng hito. Mahirap po sabay-sabay eh, no? Para pagka marami yung inalagaan ko, baka ako mamaya yumamang kaagad ako eh. Nagpayaman, deka. Eh, no? Saan po tayo, sir? Dito po, merong... Dito daw po. Kaso wala yung mga ano po. Ay, kaso hito po yata ito. Ano po ito? Bale... May ganyan talaga? Opo. Hito po yung nakalagay dito? Dito rin po.
Paano po yung composition ng net na yan? Kasi naglagay po ako ng net. Kulambo. Namatay po halos lahat. Yun po yung ano, trinay lang po nila. Pero may nabubuhay. Ano po ba yan? Butas po sa ilalim? Hindi po. Hindi rin? Merong ano. May takip? Apo, may Ano kaya nangyari doon sa akin? O baka, ano po ba ginawa dyan? yung ano, Nakabaon po ba yan sa lupa? apo, nakalatag sa lupa. Hmm. Yung ano. Pwede Basta pala yung din yan. Tubig, sir, bagong tubig. Opo. Yung tubig na hindi galing sa Irrigation. irrigation, galing Kailangan sa, deep well po. Apo, deep well. O kaya galing sa ibang pond, yung meron ng nature, mayroon ng food, yun ang ilalagay. Saka ilagay yung fry. Opo. Fry pa lang. Ay, ibig sabihin, fry po yung nakalagay Opo. dyan sa kulambo. Doon po sa Colombo, fry po ang ilalagay doon, sir. Yung 6 days old, 5 days old, ganoon. Pagka napalaki na, saka isa-sizing, saka kaya, Papakawala. apo. Sementado po ito, ano? Ito lang po gilid, sir. Gilid. Parang niricraft lang. Opo. Para hindi sisira. Wala yan magpaknak na yun, sir. Dito po yung hatchery. Ito rin, sir. Yan, wala akong ngayon paanak. Pero may net. Siguro mamaya pa lang. Nire-ready. Opo, mamaya pa lang yan. Ngayon eh. Ano po, sir? Hatchery kayo? Opo. Nagsimula po kami sa grow out. Ngayon, nagtatry na mag-hatchery. Kaya akala ko, nagbebenta po dito ng breeder. Fingerlings lang din pala. May breeders na kayo, sir? Bumili po kami sa Bulacan. Sa Bulacan. Doon sa mga may nagtitindang breeder. Ako. Mas maganda nga ako sana makakuha dito eh. Para quality. Nga lang, bibili namin dito 1 inch tapos palalakihin namin ng 1 taon. Try din ako ng grow out ng hito. Ng hito po. Sa container din po o sa lupa? Sa lupa. Mas mabilis lumaki. No? Mas mabilis po sa lupa. 2 buwan lang, 3 buwan. Pabentahin eh. So ito na yung pinaka-facility natin. Ano? Opo. Yung sa nakapicture po dun sa bilog na, na tarapal. Trapal. Yun po ba yun? Yun po, sir. Saka doon sa banda roon. Yung nandun sa tarpaulin? Opo. Pwede po ba? Para matingnan ko yung technology. Yung... Sige, sir. Sundan ko na lang po kaya. So, ayan. So, pupuntahan natin yung bilog na tarapal nila. Siyempre, nagtatarapal din po tayo. Tsaka, pinopromote po nila yung pag-aalaga sa sa tarapal din. So, Circle of Life nga, yung nakalagay dun sa tarpaulin nila. Bisitahin po natin yan. Susulitin na natin yung pag-lilibot dito sa Bee Farm.